So madalit sabi, alam niya kung saan allocated lahat ng mga pondo. Dadaan sa kanya eh. Bago dali sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, yung mga kaalyado niya, sila ang gagawa ngayon. Susuriin. Doon nila pinapasok yung mga insertions nila, unlawful. After that, pag naaprubahan, balik kay Presidente. So, kung ikaw ang Presidente, alam mo na, dahil ikaw ang gumawa niyan, alam mo kung sino at paano, sinong mga nagdagdag dyan. Ang tanong, bakit mo inaprubahan? Alam talaga ni PBBM ay ang kung sino nagpapirma sa kanya kung saan gagamitin, pero di niya alam kung kanino pinaghahati ng nagpapirma sa kanya, at ang insertion ay di nadadaan pa sa Pangulo. Maliban kung ikwento ito sa Pangulo, hindi porky alam ng Pangulo kung saan dadalhin ay alam ba ng Pangulo na gagawa sila ng mga substandard na mga proyektong o mga ghost projects. Kung alam ng Pangulo yan, hindi dapat isinumbong na ni Cheese at ni Jinggoy at ni Joel, at ng kung sino pa, na mga kaalyado ng mga Duterte dahil pinaimbestigahan ni PBBM na at kung kasabwat pala di PBBM, sobra ka magmagaling o magliko. Kababohang tanong, bakit daw inaprubahan ni PBBM ang proyekto sa flood control na inihain nila? Kung di aprobahan yan ni PBBM, kung magbaha at maraming nadisgrasya o namatay, mas lalong sinisi at pababain yung mga DDS si PBBM, sa mga demonyo talaga walang kalalagyan ang mga mabubuti. Tingnan mo itong attorney Panelo na ito, nagmamagaling, iba't di niya inusig si FPRRD, kung alam niya palang alam ng Pangulo ang mga corrupt dahil ang Pangulo ang nagpipirma. Isabi ni FPRRD maraming ghost projects at mga corruption sa panahon niya. Ialam pala kamo ng Pangulo bakit di pinakulong o pina-impeach ni FPRRD. Under the Constitution, there is only one primary function of a government, and that is to serve and to protect the people. You're head of government. If your government is failing, then kailangan gumawa ka na ng mga hakbang. May constitutional basis naman. Mag-declare ka ng revolutionary government. Bakit revolutionary government? Pag nag-declare ka kasi, you can abolish Congress. Legislative power belongs to you na. So, wala ka ng problema. Pwede mo na ipakulong lahat. Alam mo na naman kung sino eh. Ngayon, pinapadaan mo pa sa investigasyon. Ang accountability niya, dalawa lang yan. Either hindi niya talaga alam, napaglaruan lang siya, nabola siya, and all, or complicit siya. Pero, ang taong bayan, mapagpatawad. Kasi ang gusto ng taong bayan, ipakulong mo lahat yan. Abolish mo na yung kongreso yan. Wala na kaming tiwala dyan. Kung gagawin mo yan, patatawarin ka. Pero kung hindi, mas lalo kang madadali kahit mag-declare ka ng revolutionaryong gobyerno. Tingnan niyo ang pinagsasabi niya. Sa panahon ni FPRRD, bakit di niya sinabi yan? To protect and to serve the people. Bakit inamin pa ni FPRRD na di niya talaga pinaimbestigahan yung mga sandaan na pinatay na mga sabungero? Bakit di niya pinaimbestigahan yung inamin niya mga ghost projects at mga corruption sa panahon niya? Bakit nakikiisa siya sa mga NPA? Bakit hinayaan niya yung mga illegal gambling at pinoprotektahan niya yung mga drug lords? Bakit nagkaroon siya ng kasong human rights violation at genocide? Kamo magdeklara si PBBM ng revolutionary government para matanggal ang House of Representatives o Senate o Congress? Pag inalis niya yan, uusigin niyo na naman ang pagka-diktador, at sasabihin niyo ginagaya ang ama na diktador na di naman talaga diktador. Mga pasaway lang talaga yung mga nasasakupan ni PBBM. Panahon ni FPRRD ang tuwirang diktadoryang pamahalaan, lahat ay di pwede umangal, kahit ang PNP at AFP. At paano mo nasabing, ang gobyerno ni PBBM ay bumabagsak, patuloy nga ang pag-angat ng Pilipinas at pagbaba ng utang, at kung suportado siya ng AFP at PNP at ng mga governmental at non-governmental institutions, maliban sa mga religious group na nalilinlang ni Lucifer at o ng mga sugo ni Lucifer, at ng mga sandatahang grupo ng mga kaalyado ni FPRRD, ano kaya ang agenda o motibo ni Attorney Panelo, para sabihin niyang magdeklara si PBBM ng revolutionary government? Di ba alam ni Attorney Panelo na pati Vice President ay pwede alisin? Nakakatawa si Attorney Panlilo, ipakulong daw lahat patungkol sa usaping corruption, di pati si VP Sara at si Kong Paulo Pulong Duterte ay kulong? Sana nga gawin ni PBBM. Tingnan nyo, umpisa idiniin niyang alam ni PBBM tapos ngayon sabi niya either na di alam ni PBBM o panatag lang siya sa mga nangyayari. Kahit ako, di lang Kongreso ang gusto kong maalis, kundi ang ugat mismo, ang Senado at ngayon pati House of Representatives garapal na rin, at abogado po kayo Attorney Panelo, alam mong pag walang ebidensya ay di pwedeng husgahang may sala, at huwag niyo pong sasabihin ang salitang pagpatawad kay PBBM, dahil wala siyang pagkakasala, tulad ng sabi mo, kaya niya nga pinaimbestigahan kasi alam niyang wala siyang ikakadadamay,
tulad kay FPRRD alam niyang maraming ghost projects at corruption sa panahon niya. Pero di niya pinaimbestigahan dahil alam niyang madadamay siya, at ikaw mismo nagsabi na pinirmahan ni PBBM yung mga pondo, ibig sabihin kung kasabwat si PBBM at pinaimbestigahan niya si Cheese, Jenggoy, Joel, at Soldico ay dapat rektang sinangkat na siya kung kasabwat o may alam siya. At ikaw mismo nagsabi na either di niya talaga alam at na napapaglaruan lang siya. Kaya paano mo dinidiin si PBBM sa umpisa ng paghahayag mo? At sa sinabi mong baka napaglaruan lang si PBBM, parang alam mong sinasadya ng mga kaalyado ni FPRRD ang malakihan at malawakang pangungurakot para rin isisi kay PBBM para mapatalsik siya. Pag nag-resign, babalik ba ang tiwala? Mag-uumpisa ang tiwala. You know why? Kasi si Inday Sara Duterte will take over. Ang popular rating, trust rating niya napakataas. Sabi mo, pag nag-resign si PBBM ay ang papalit ay si VP Sara. Pag si VP Sara ang papalit wala ng katahimikan ang Pilipinas, sabihin man natin sinunod ang Constitution, ang nangyayari, babayaran niya na naman ang mga congressman at o mga senador para di mabuhay yung mga naka-archive. Pag sinabing na archive, di nyo maalis yan sa pagka-archived hanggat hindi nalilitis yan, at kahit yung plunder na kaso niya ay pwede buhayin yun ayon sa batas para ma-impeach siya. At baka maraming tao ang mapunta sa impyerno, dahil sabi niya, sila ang apoy na di namamatay na at siya para rin ang pangulo ng impyerno.